tayo po yung magpapatuloy sa ating mga lessons na tinitingnan na magagamit natin sa yung ating pong end time situation. Itong higit na kailangan natin. Kung merong kailangan ma-upgrade, mag-grow sa ating buhay, yun po ay ang ating faith, pananampalataya. Una, yun ang nagligtas sa atin. For by grace you have been saved through faith. Hindi lang yun. Sa 1 John 5:4, tayo nagtagumpay. Sino nagtatagumpay sa sanlibutan? Siya na nananalig na si Jesus ay anak ng Diyos. At nagtagumpay sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Nagtagumpay tayong lahat sa pamamagitan. Yung past tense na yan binibigay sa atin dahil yun po, ngayon pa lamang ma-experience natin. Magtatagumpay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya ang kailangan po natin sa ating kapanahunan ngayon ay makumbinsi tayo about the goodness of God. Dalawa yung akin pong isinyer sa inyo noong last time kung paano tayo makakawala ang hindrance sa atin, napo-poison ng bitterness, and then bound by iniquity. Kalimitan po sa mga tao, tayo po mga mananampalataya, ang liwanag natin hindi makapagningning sa harapan ng mga tao. Marami nagiging katitisuran at kailangan po tayo ay magkaisa dito sa ating tinitingnan every Sunday. Yung pong ating Bible study, yung pong Congregational Bible Study. At ang title po ng ating Bible study ngayong umaga, ito po, How to Enjoy the Goodness of God. God is good. Okay. All the time, God is good. At yun yun. Mabilis nating sabihin yun. Pero not everybody is enjoying the goodness of God. And they're believers of God. Mamaya, papaliwanag ko po. Katulad ng halimbawa sa Israel. Sa Israel at saka, yung Palestine? Palestino, yung Israelita at saka Palestino, na lumang tipan pa lamang, hindi na sila magkasundo. At na mamaya papaliwanag ko na kung bakit ganon. Ang mundo natin nagugulo dahil sa isang desisyon na mali. So, how to enjoy the goodness of God? Ang unang-una po, number 1, how to enjoy the goodness of God, acknowledge your limitation. Yan ang number 1. Because if you don't acknowledge your limitation, ikaw mananangan sa sarili. At pag ikaw ay nanangan sa sarili, God resists the proud, but He gives grace to the humble. Ang grace ang strength. Ang grace ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Ang grace ang siyang dahilan kung bakit tayo ay makakamove on sa kabila ng, despite of, makakamove on tayo. Kailangan natin itong lesson na ito. Kaya, every time na nagsishare ako, meron akong mga sinasabi, kailangan. Ganyan. Ina-emphasize ko po. Acknowledge our limitation. Tanggapin natin, acknowledge your limitation. Naniniwala ba kayo na meron kayong limitasyon? Yes. Dito sa Psalms 94, verse 17 to 19. Okay. Tingnan po natin. Unless the Lord had been my help. Then yung emphasize yung word na help. We need help. Unless the Lord had been my help, my soul would soon have settled in silence. Malalaga ako doon sa lugar ng katahimikan. Alam niyo ba yung lugar ng katahimikan? Walang chismosa? My soul would soon have settled in silence. And if I say, my foot slips, pag ako'y nadulas, your mercy, O Lord, will hold me up. In the multitude of my anxieties within me, your comforts delight my soul. Umusal po tayo ng panalangin. Thank you, Lord. Heavenly Father, we thank you, Lord. Sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, we need humility. And praying to you is a sign of humility. Pag kami po'y dumalangin sa iyo, pag kami humingi sa iyo, pag kami umaasa sa iyo, that is the sign of humility that we submit to you. Thank you, Lord. That's all it takes for us to enter the kingdom of heaven. Purihin ang pangalan ni Yahweh ngayon at magpakailanman. We claim victory now and forevermore. In Jesus' name.
Amen. Amen. Tingnan niyo po sa Tagalog itong aking senior na yan. Kung ang Panginoon na hindi ko naging saklolo, okay, kung tao lang ang sumaklolo sa akin, no? Kung ang Panginoon na hindi ko naging saklolo, ang kaluluwa ko'y maninirahan na sana sa lupain ng katahimikan. Nang aking sabihin, ang aking paa ay dumulas. Nakaranas na ba kayo na madulas? Kung minsan, di lang nadudulas. Okay. Pero nadudulas tayo sa ating mga desisyon. Amen po. Kakamali tayo. Yung ibig sabihin, aking paa nadulas. I mean, hindi tama yung steps, hindi tama yung hakbang mo. Dumulas ang aking paa. O Panginoon, alalayan mo ako ng iyong pag-ibig na wagas. Kapag sa aking puso ay maraming pag-aalala, nagkaroon ako ng anxiety, worries, ang iyong mga pag-aaliw, ang iyong pag-aliw sa akin, ay nagpapasaya sa aking kaluluwa. Binibigyan tayo ng Lord ng joy sa ating puso. Ito'y pag-acknowledge na sa limitasyon. Ito'y pag-acknowledge na kailangan natin ng tulong. Alam niyo yung pag hindi ka nagpe-pray o hindi ka humihingi ng tulong sa Diyos, kinakaya mo sa sarili mong pamamaraan. Tama po ba ako doon? Nag-agree ba kayo sa akin doon? At tuwing kinakaya mo sa sarili mong pamamaraan, yun ang mga nagiging dahilan kung bakit why we fail. Because God did not intend us to fail. Sabi niya, ang magnanakaw ay hindi napaparito, kundi upang magnakaw, pumatay at magwasak. Ako'y naparito upang ang tupa ay magkaroon ng buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kaya if hindi natin po na-experience yan, meron tayong maling perspective. Meron tayong maling perception sa ating buhay. Iba ang ating pananaw. Napakagandang alalahanin natin itong mga verses na ito para tayo ay makapagpatuloy. Pero sino lamang ang maaaring magwika nito? Sino lang ang pwedeng magsabi ng ganito? Kundi mga humble. Humble. Yung mga, ang pag-asa niya ay ang Diyos. Sabi, unless the Lord had been my help. Pagpapakumbaba ito sa Diyos, only the humble can speak up ng tungkol dyan sa goodness of God. Kaya, alam niyo po, how to enjoy the goodness of God, nagsisimula ito sa humility. Nagsisimula ito sa submission to God. Unless the Lord had been my help, my soul would soon have settled in silence. Ang Diyos ang kailangan natin. Amen po. Sa Matthew 5:3, mapalad ang mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Entering the kingdom needs our humility and submission to God. Pag hindi tayo nagpakumbaba sa Diyos, pag hindi natin iyon naging lifestyle o naging attitude, ang buhay natin ay merong up and down. Lagi. Kalimitan, ikaw ay may pag-aalala, may pagkatakot sa iyong heart. So, lalo na ngayon, na nalalapit ng pagbabalik ng Panginoon, ang nalalapit na pagbabalik ng Panginoon ay hindi panahon ng kapayapaan, katahimikan at kasaganahan. Sagana tayo sa faith, pero hindi kasagana tayo sa material. Ang economy, I'm not really sure kung ito'y makaka-recover. Ang tingin ko po ay hindi. Maring ako lang yon. Pero yun po, kung titingnan ko yung salita ng Diyos, ang bawat taon ay pahirap ng pahirap. Yung nalalapit na pagbabalik niya ay pahirap na pahirap po na sitwasyon. Hindi pessimistic o optimistic ang usapan po rito, kundi truth. Kung ano yung sinasabi sa salita ng Diyos. Mapalad ng mga aba na walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Ito po yung attitude of the heart. Ito po yung laging merong kagalakan sa kanyang heart. Kaya ito pong joy na ito, itong kaligayahan na ito, ito po yung attitude. Kahit saan ka pumunta, kung ikaw ay naging diskontento sa leadership ng HTBC at lumipat ka sa ibang church, mararanasan mo rin ay pareho. Because ang dala-dala mo ay ang puso mo. Ang dala-dala mo ay ang attitude mo. Ang marami, ang inaasahan niya para siya sumaya
ay kung ano yung makakamtam niya from the outside in. Kung ano yung kanyang marireceive from the outside in. Amen po. External. Papunta sa kanyang kalooban. Pag ako ay nagkaanak, sasaya na ako. Pag ako ay nakabili ng sasakyan, kung sarili, sasaya na ako. Naluluma lahat yon. Pag ako ay nagkaroon na ng motorcycle, ako'y sasaya na. Magkaasawa lang ako, sasaya na ako. Mga minamahal ng Panginoon. Meron kang mga pasubali. Pero ang desire mo lagi ay from the outside in. Hindi mo ma-experience. Ang kailangan natin ay from the inside out. Dito nagsisimula ang Panginoon from the inside out. Yung tunay na joy. Ang happiness that comes from the outside in is temporal and short term. Kaya sasaya ka lang ng kaunti, ngunit hindi nagtatagal, balik ka na naman doon sa dati. But joy comes from the inside out, attitude of the heart. Kahit saan ka magpunta, mga minamahal ng Panginoon, kahit saan, kahit ikaw ay ma-assign sa bundok, kahit ikaw ay sabihin ng Panginoon, doon kita dadalhin sa lugar na ito, doon ka mag-share ng gospel. Kahit sa mga tribo ka nandun, naninirahan, masaya ka. Kahit mainit, kahit maalikabok, masaya ka na rin. Why? Dahil yun ay attitude of the heart. Amen po. Amen po tayo doon. Nagkakaisa ba tayo doon? Ang kalimitan, umaasa tayo sa tao para tayo sumaya. Ang tawag doon ay codependency. Sabi po sa Bible, sa Jeremiah 17 verse 5, Cursed is the man who trusts in man and makes flesh his strength, whose heart departs from the Lord. So pag ang tiwala mo ay sa tao, tiyak na nalalayo ang puso mo, ang kalooban mo ay sa Diyos. Your heart departs from the Lord. Pero sabi rito po sa verse 7, sabi rito, Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is the Lord. Ang pag-asa niya ay Diyos. Well, ito po yung attitude of the heart. Attitude ng puso. Kasi nasabi nga po doon sa Hebrews sabi doon, huwag kayong maging maibigin sa salapi. Huwag kayong magmukhang salapi. Yung pansabi doon, sakit pa, sakit pakinggan. Huwag kayong magmukhang salapi. Masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo. Sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ipababayaan man. Yun ang sapat na. Hindi kita iiwan, ipababayaan man. Sabay-sabay. Hindi kita iiwan, ipababayaan man. Isa pa. Kita iiwan. Laksan pa natin doon. Hindi kita iiwan. Walang lugar sa loneliness. Walang lugar sa takot. Dahil sasamahan niya tayo. Hanggang sa huling hantungan, sasamahan niya tayo. At pagmulat ng ating mata, nasa harapan na niya tayo. Wow! Yun ang pangako ng Panginoon. Yun ang pangako ni Lord. Na mahalagang malaman mo na how much do you believe that promise? Gaano mo ba pinaniniwalaan ang mga pangako na ito? Yun ay depende sa ating pananaw. Napakarami po talaga, mga minamahal ng Panginoon, aminin nyo o hindi nyo aminin, tayo dependent from the outside in. Tayo dependent sa circumstansya, tsaka tayo sumasaya. Amen ba tayo doon? Now, God is teaching us a lesson na napakahalaga, lalo na sa mga huling araw nating kinagbibilangan ngayon. Baguhin na natin yung pananaw natin sa buhay ng luma. Hubarin. Alisin natin, hubarin. Amen po. Kilalanin natin ang ating mga sarili. Nakikita niyo ba naunawaan niyo ba yung salitang yan na kilalanin natin ang ating mga sarili. Kalimitan kasi hindi mo nakikilala man lang ang sarili mo. You're even confused about yourself. Meron kang confusion kung sino ka talaga. Hello, nandiyan ba tayo? Why? Paano ko nasabi yun? Pretense. Nagpipretend. You pretend to be someone that you are not. Pretense. Nakamaskara tayo most of the time in our lives. Kaya nga merong yung makeup yung tawag maskara. Nakamaskara. We wear a mask. We pretend na tayo ay may peace, pero tayo ay troubled.
We pretend that tayo ay spiritual, pero ang power, hindi makita. See, kami na mahal Panginoon, hindi po ito rebuke or something. Ito po ay wake-up call. Ito ay para mabuksan tayo na meron tayong kinakailangang harapin. Meron tayong dapat na mag-focus tayo. Baguhin natin yung lumang pananaw natin sa buhay. Baguhin. Amen. Amen po. Napakarami nating nagawa na tayo nanangan sa sarili. At saka naniwala tayo doon sa kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hello? Narinig nyo na ba yan? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Nag-gets nyo ba yan? Kaya, yung magagawa ng tao, yung iyong magagawa, yun ang gusto mong asahan. Pero, curse is the man who trusts in man. Sumpay ng tao na nagtitiwala sa kanyang, sa tao, sa nagtitiwala sa ginagawa niyang lakas, ang laman, at ang puso, malayo sa Diyos. Hindi Diyos ang kanyang aasahan. Kaya hindi pwedeng nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hindi po yung mga lumang kasabihan na yan. Kailangan maintindihan po natin na ang goodness of God napakahalaga. Tingnan niyo po ito sa Romans 8, verse 38 to 39. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come. Tingnan niyo yung word na yun. Tingnan niyo po, mag-focus tayo doon sa word na persuaded. Persuaded. Sabihin niyo yung word na yun. Persuaded. Ano yung persuaded? Naniniwalang lubos. Yung po ang Tagalog. Tagalogin mo natin. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Isa pa. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos. Saan ka ba naniniwalang lubos? Ay mahalagang katanungan na ating pong masagot. I am persuaded. Ako ay naniniwalang lubos. I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, mga spiritual yan, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us, separate me, separate you from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ginawa niya yon na meron niya yung pangakong yun ay permanent. Yung ginawa niya. Hindi yung ginawa niya for the meantime, tapos na. No. Maaasahan natin, walang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang amatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin, na matay sa cross, iniihalay ang kanyang buhay upang tayo magkaroon ng buhay. He was born to die that we might live through Him. Amen po. How much are you persuaded? Gaano ka ba naniniwalang lubos sa mga bagay na ito? Kaya alam niyo, ang theme natin for the year, doon sa Ephesians 1:17 to 18, alam niyo, kaya yan ang ating theme. Kaya yan yung prayer na yan ang ibinigay sa atin ng Panginoon. Make God your number one in 2021. Look! Huwag mong sayangin ang sopas ko. It's supposed to be a joke, okay? Nakihigop ka ng sopas ko nung bagong taon eh. Huwag mong sayangin yung sopas kong yon. Amen po. Ito yung prayer, sabi dito, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Jesus Christ, in the knowledge of Him. The eyes of your understanding being enlightened, maliwanagan.
that you may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance in the saints. Amen po. Patuloy tayong mag-pray niyan. Lord, bigyan mo ko ng spirit of wisdom and revelation. Ang dami pong nag-pray niyan. Binigyan ng Lord ng wisdom and revelation. I-reveal sa kanya, anak, mag-online business ka. Gamitin mo itong pagkakataon ito. Ito ang gawin mo. Mag-switch ka. It's time for you to adapt. Adapt. This is the end time situation. You adapt. Matutunan mo how to live in the end time situation. Alam niyo, yung adaptability quotient natin, mahalaga sa panahong ito. That we can adapt with this new norm. Iba na. Nagpasaksa ka ng vaccine. Okay, good. Pero magsusuot ka pa rin ng mask. Kasi, alam mo ba ang nawala ngayon? Bihira na ang may sipon. Alam niyo ba nawala ngayon? Bihira na ang may ubo. Bihira. Kasi po, maraming na-cover, bihira ang may TB. Oh, COVID nga ang pinaglalaanan, pero ang dami mong naiwasan ng mga virus na may kinalaman sa airborne na viruses. Yung mga infectious disease na airborne, naiwasan. Kailangan natin maka-adapt dito sa end time situation. Maging sa pagiging good steward. Kailangan natin matutunan how to be a good steward. Steward of what? Well, steward ng mga mysteries ng Panginoon revealed to us. Kailangan tayong maka-adapt. Dito po sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2. Let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Stewards tayo ng mysteries of God. So, kung ikaw ay nagpa-practice niyan, na ikaw ay steward ng mysteries of God, na inire-reveal mo yung mga mysteries na in the past, it was secret. Nung unang panahon, hindi ito hayagan. Maging yung pag-aasawa, yung kasal, may kinalaman kay Jesucristo at saka sa church. May kinalaman doon sa rapture na we will meet Him in the sky at tayo ay makakapiling na niya magpakailanman. May kinalaman. Kaya ito po ay isang revelation. Ito po ay isang mystery revealed to us. So let a man so consider us as servants of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, it is required in stewards. Yun ay requirement. Kung ikaw ay steward, kung ikaw ay worker ng Panginoon, kung ikaw ay naglilingkod sa Kanya, it is required that one be found faithful in handling the mysteries of God. Na maihayag mo itong mysteries ng Panginoon. At yan po, ang ginagawa natin linggo-linggo sa ating congregational Bible study. Gusto ko pong maging maiksi lang ang aking pong i-share sa inyong Bible study. Alam niyo naman ako'y maiksi lang mag-share. Good. Ngayon tumawa kayo. Alam niyo yun ay hyperbole. Okay, nga mga minamahal ng Panginoon, tinan ninyo. Ang pagiging masaya natin ay nagmumula sa inside out. Nung i-reveal ang tabernakulo kay Moses, nagsimula siya from the inside out sa tabernakulo. Most holy place. So yung mga first time po, basahin nyo na lang yung Exodus 25. Okay, para po makita nyo po yan. Now, tignan nyo po, ang goodness of God, pag hindi natin po ito, pag hindi tayo nakapokus, think of the goodness of God, dito alalahanin mo, at maniwala kang lubos sa goodness of God, yung doubts natin at yung pananangan natin sa sarili natin ang nagkukos ng maraming failures and troubles in our life. Nato-trouble tayo. Nagigets yung mga sinasabi ko? Nato-trouble tayo. Mato-trouble ang Israel sa kanyang mga desisyon. Nananangan siya sa kanyang sarili, nananangan siya sa kanyang mga desisyon, ang response niya ay kakaiba, nato-trouble. Hindi na malaman ngayon kung saan i-stop yun. Nagliliparan ng mga kwitis nila. At hindi lang po yun. Ang mga Arab country, nagpupulong-pulong ng mga Arabo. Ito yung mga kamag-anak ni Ismael. Ismaelite. Ikukwento ko sa inyo. Tingnan nyo. Sa Genesis 16, verse 1 to 12. Ikukwento ko sa inyo ang sinasabi ko.
para mas maunawaan ninyo. Tagalogin na natin ito. Tagalogin natin para mas mabilis na. Hindi magkaanak si Sarah, pero nangako naman ang Lord. Nangako na sila ay magkakaanak. So, hindi magkaanak si Sarai na asawa ni Abraham, kaya naalala niya si Hagar. Hindi si Agar yan, Hagar. Ang alipin niyang babaeng taga-Egypt, si Hagar. Sabi niya, Abraham, yamang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak. Tinan niyo yung word na yan. Yamang pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak. Totoo ba yun? Alam niyo ba, pagka-delay, iniisip natin, pinagkakaitan tayo? We cannot wait. Napaka-impatient natin, we cannot wait. Gagawaan na lang natin ng paraan natin. Gagawaan na lang natin ng ating pangsariling sistema, ang ating emptiness, ang ating kakulangan. Hahanapan natin ng kung ano-ano. Kung lonely ka, iinom ng alak, nasa abroad ang asawa ko, nalulungkot ako, makikipag-inuman, magsusugal. Kung ano-ano ang gagawin natin para i-fill natin yung emptiness na yon. Sabi niya rito, pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak. Ang alipin ko, ang sipingan mo. Para matupad yung pangako ng Diyos na sila ay magkakaanak. Paano niyang magiging anak yon? Anak yun ng kanyang alipin. Tinan niyo. Kaya baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Baka sakali. Sabi niyo yan? Perhaps. Baka sakaling. Nakita niyo kung paano tayo maging presumptuous? Nakita niyo yung presumptuousness sa side ni Sarai? Baka sakaling yun ang plano ng Diyos na kaya ako magkakaanak doon sa aking alipin. Yun naman pwede ko na rin pagtiyagaan. Na-imagine niyo? Nakikita niyo ba ang sarili niyo rito? When you are trying to fulfill the promises of God through your own strength, sa sarili mong lakas, baka sakaling magkaanak siya para sa akin. Tuloy natin, tinan niyo. At ipinaubaya nga ni Sarai sa kanyang asawa si Hagar. Okay. Hagar po yun sa talagang tunay. 10 taon na si Abraham pa siya, naninirahan sa Canaan, nang ito'y nangyari. 10 years na nung mangyari. Matapos sila magsama bilang mag-asawa, nagdalang tao si Hagar. Ito ipinagmalaki niya at hinamak si Sarai. Nung nangyari yon, dahil dito sinabi ni Sarai kay Abraham, ikaw man dahilan ng paghamak ni Hagar sa akin. Umiral ngayon yung kanyang bitterness. Sabi niya word na yun, bitterness. Ang haba ng lesson natin dyan. Ikaw ang dahilan ng paghamak na... Sino ba ang promotor nito? Si Abraham ba o si Sarah? Sabi, ikaw ang dahilan ng paghamak na Hagar sa akin. Alam mong ako ang nagkaloob sa iyo ng alipin kong ito. Bakit niya ako hinahamak ngayong siya nagdadalang tao? Si Yahweh nang humatol kung sino sa atin ang matuwid. Ang lakas ng loob. Ang lakas ng loob. Siya na nga yung merong maling pananaw. Siya na nga yung presumptuous. Na baka ako'y magkakaanak sa pamamagitan niya. Tapos ngayon, sabi niya, si Yahweh na humatol kung sino sa atin ang matuwid. Tinan niyo naman, verse 6, tinan niyo. At sumagit si Abram. Binabalik ko siya sa iyo at gawin mo sa kanya ang gusto mo. Una-una, nag-concede si Abraham doon sa suggestion ni Sarah. Remember Adam? Natatandaan niyo si Adan? Nung kinain ng bungang kahoy, sabi niya, kinain mo yung bungang kahoy na pinagbabawal ni Yahweh sa atin. Mamamatay ka. Sabi mo ba, hindi naman ako namatay ikaw, tikim ka rin. Sumunod siya sa asawa niya. Yun ang sinabi po doon sa Bible. Sumunod siya sa asawang hirang. Mga lalaki, hindi ko naman po sinasabi sa inyo na magpakamacho kayo. Pero when it comes to your spiritual stand, when it comes to your commitment, mga minamahal ng Panginoon, huwag niyong pabayaan na babae po ang magdesisyon para sa iyo ng iyong commitment, ng iyong calling. Hello, mga minamahal ng Panginoon. Sabi niya, ibinabalik ko siya sa iyo, gawin mo sa kanya ang gusto mo.
Power play. Na-imagine niyo ba kung paano yung power play ng pandemic? Na ang government merong power play? Ito, wala naman siyang siguradong na magwo-work na sistema. Wala naman siyang sigurado. Pero kung mai-impose, parang yun na ang tanging solusyon. Sukdo lang bugbugin yung tao, sukdo lang ikulong yung tao, sukdo lang yung kanyang rights. Sa pawan niya, power play. Sa gitna ng pandemic, palalayasin mo mga Palestino doon sa lupain ng Israel. Mami naman, sobrang kaapiat at ang na-experience nila sila yung mga taong punong-puno na ng bitterness. Yung lupain nila, sabi ng Diyos, amin yan, pinalayas na sila nung una pa sa Old Testament. Tapos ngayon, eto na naman, nung natapos na yung Ramadan, nagkakain na sila, masayang-masaya. Tapos yung bago magsimula ang Ramadan, nagkakain na niyang pamilya doon sa lugar. Kalay mo guluhin ito ng mga Israelita. Kaya nung malaman ito, nung sa kabila, pinaulan na sila ng missile. Aba, huwag kang magkakamali sa amin, ha? Ikaw ang nag-umpisa, kami ang tatapos. Kasi mas mabisa ang kanila, sila ay mas may lakas. Pero ang dami, may babalik mo ba ang kahit isa man lang na namatay na Israelita? Totoo nga, marami ang namatay doon sa panig ng Palestino. Pero ang dami rin namatay sa Israelita. Kahit isa lang ang namatay, hindi mo gustong may mamatay. May iwasan sana yon kung walang power play. Gagaang-gaang sana ang sitwasyon natin kung walang power play. We always practice power play in our lives. We want to act like God. Gusto nating umasta na parang Diyos. We want to be in control. Ang misis, gusto niya in control. Ang mister, gusto niya in control sa anak. Ang anak rebelde, gusto niya in control sa magulang. Ang teacher, in control sa estudyante. Ang estudyante, in control sa teacher. And rebellion is all over. Binabalik ko siya sa iyo, gawin mo sa kanya ang gusto mo. So pinagmalupitan ni Sarah si Agar at siya ito'y tumakas at nagpunta doon sa ilang. Sinalubong siya ng mga anghel ni Yahweh sa tabi ng isang bukal na nasa ilang. Ang bukal na ito ay malapit sa lansangang patungo sa shore. Tinanong siya, Agar, alipin ni Sarah, saan ka nang galing at saan ka pupunta? Saan ka nang galing? Saan ka pupunta? Englishin nga natin ito. Tinan niyo po yung mga question na ito. Okay. Where have you come from and where are you going? Saan ang galing? Saan ka pupunta? Gumagawa ka ng sarili mong pagtakas. Okay, where are you going? I am fleeing from the presence of my mistress, Sarai. At Tagalogin na natin ulit. Tinan niyo. Ako'y tumakas ako sa aking Panginoon. Ang sagot niya, nakaka-experience siya ng kakaiba. Nakaka-experience siya ng kaapihan. Magbalik ka at pailalim sa kanyang kapangyarihan, wika ng anghel. At idinugtong pa, ang mga anak mo, ikaw ay nagdadalang tao ang mga anak mo ay pararamihin at sa karamihay di kayang bilangin, di na magluluwat, ikay magsusupling, pamanganak ka, papanganak si Ismael, nga lang itatawag sa kanya Ismael, dininig ni Yahweh ang iyong mga daing, ngunit ang anak mo, magiging mailap. Hayop na asno ang makakatulad. Maraming kalaban. Kaaway ng lahat. Di makikisama sa mga kaanak. Si Ismael, si Isaac, magkapatid. Yung mga Israelita, dahil sa lahi ni Isaac. Ito namang mga Arabo, dito nang galing sa lahi ni Ismael. Magkakaanak. Englishin natin to, tinan niyo po. He shall be a wild man. Ito po dineclare ng God. Ito yung mga Arabo. Sabi niya, he shall be a wild man, ang mga Ismaelites. His hand shall be against every man, and every man's hand against him, and he shall dwell in the presence of all his brethren. Sa isang presumptuous decision, baka ang gusto ni Yahweh ako'y magkaanak sa alipin.
Kung nakapaghintay kaya, what could have happened? Kung sinabi ni Sarah, hindi pa nangyayari ang kalooban ni Yahweh, pero ito'y tiyak na magaganap. Sapagkat siya ang nagsalita, tiyak na mangyayari. Purihin si Yahweh. Ano kaya kung gano'n ang kanyang sinabi? It could have been a different story. Pero sa isang maling decision, sa isang presumptuous na decision, sabihin nyo ngayon, sa isang presumptuous na decision ko, things in your life could change. Things in the life of the people in the world have changed. Nagkaroon ito ng pagbabago. Amen po. Bakit ganon? Hindi nag-rely sa goodness of God. Nag-rely sa kanyang sariling strength. Amen po. Pag tayo Christian at nag-rely tayo sa ating sariling strength at may naganap sa atin, look what happened. Dahil hindi ka naniwalang lubos. So ano mangyayari? Hindi ka kumbinsido, hindi ka persuaded. Guilt, my experience. Condemnation, fear, my experience. Shame, my experience. Pero kung tayo po'y matututo maghintay, kung tayo ngayon na-experience na natin ang troubled na buhay, okay, minamahal ng Panginoon. Kung na-experience natin ngayon, ang dapat nating matutunan, magtiwala tayo sa pag-ibig ng Diyos. Naniniwala ba kayo? Ito sinasabi dito sa Romans 8:38 and 39. Balikan natin. Tignan nyo. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinmang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Ebe po ba? Hello, nandiyan ba tayo? Nothing can separate us. Tumingin sa sandali. And pray, Lord, humble me. Lord, tulungan niyo po ako na ma-humble down ang aking heart sa iyo. Tulungan niyo po ako, Lord. Kung tayo sa Kanya mananangan, if we are persuaded, itong ating attitude sa 1 Peter 5, verse 6 to 7. Ito dapat nating maging attitude. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Casting all your care upon Him, for He cares for you. Amen po. Magkakaroon tayo ng peace. He is my peace. Para po magkaroon tayo ng kapayapaan at hindi tayo maging mapaghiganti. Gantihan. Liparan yung kwitis sa lubong sa ere. Kasi may kapangyarihan sila. Ganyan ang gusto nyo, ha? Simulan nyo. Umpisahan nyo, ako ang tatapos. Parang yung kay Fernando po. Kung pag inumpisahan mo, ako ang tatapos. Tama ba yung ano yan? Mali yata. Parang hindi rhyme, ano? Pero mga minamahal ng Panginoon, na-imagine nyo ba yung power play na ipinapractice natin sa ating buhay? Na-imagine nyo ba yung presumptuous na reasoning na meron tayo? Bakit nagkakaganon tayo? Samantalang, sabi po rito sa 2 Thessalonians 2:13, okay. For this reason, we also thank God without ceasing, because when you received the word of God which you heard from us, you welcome it not as the word of man, but as it is in truth the word of God which also effectively works in you who believe. But because of pride, because of pagiging presumptuous, dahil gusto natin gawin sa ating sariling pamamaraan, we cannot wait. Ginagawa natin sa sarili nating way ang mga bagay. Now, natotrouble ang buhay natin. Nakaka-experience tayo ng kaguluhan.
Amen po. At ang kaguluhan na ito na inumpisahan, hindi natin kung saan matatapos. Walang makapag-predict kung saan matatapos ngayon ito. Ang dami nang namatay, ang dami ng mga building na gumuho. At umaatake pa rin ang umaatake. Hanggang kaninang umaga, walang tigil. Saan matatapos ang lahat ng iyon? Nagpupulong-pulong na ang mga Arabo at gusto na nilang turuan daw ng leksyon ang Israel. Malaking gulo. Pag ginawa nila ito, may makikialam na mga big brothers. Makikialam na itong Amerika. Makikialam na ang Russia. Makikialam ang ibang bansa. Mga minamahal ng Panginoon, hindi natin kayang makomprehend kung saan mag-i-escalate ito. Magtiwala tayo sa Panginoon. Magtiwala tayo, ha? Sabi mo sa katabi mo, tiwala tayo kay Lord, ha? Magtiwala tayo kay Lord. It is a serious matter. Mangyari po yun, peace, peace, and then sudden destruction. Hindi natin alam kung saan hahantong. Pag hindi na ito ma-stop, if this is out of control, tinatry na nila, may mga envoy, may mga pinasusugo para kausapin, magkabilang panig. Napakarami nang namatay, napakarami nang nawasak. Saan hihinto? Amen po. Ang buhay ng, sabihin, man who is born of woman is of a few days and full of trouble. Kaiksi-iksi lang ng buhay, pinagugulo pa. Pero ang simpleng solusyon lamang po rito ay forgiveness. Forgiveness lang. Gustong itaboy na sa teritoryo, gusto nilang i-evict ang mga Palestino. Kailangan din naman nilang mabuhay. Meron din naman silang mga family. Lumalaki na rin kasi ang family ng mga Palestino na ninirahan sa looban ng Israelita. So gusto nilang itaboy para siguro yung lupain pabalik sa kanila dahil maliit lang naman ang bansang Israel na pinupuno na rin ng mga Palestino. So ano nangyayari? Doon sa loob mismo ng city, naglalaban-laban ng Arabo at mga Israelita. Na wala na, out of control ang riot doon. Sinasabi lang control. Hindi naman pwede nilang ratratin lahat yun. Mga citizen yun. Citizen din sila ng Jerusalem, bagamat sila ay lahing mga Palestino. So, hindi mo pwedeng ratratin. Nagbayad din yun ng tax doon. Hindi madaling problema na lutasin. Na kung umasa lang sa Diyos at nagtiwala lang sa Diyos, napakarami natin ganyang problema. Kung umasa lang ako, nagtiwala sa Diyos, oh Lord, hindi sana na-trouble na ganito ang buhay ko. Amen po. Alam niyo, ang sinasabi ko, tayo ay kulang sa pagtitiwala. It happens to me, it happens to you, it happens to each one of us. At nangyayari ito, dito sa ating, dapat nating pagmasdan, kung ang Israel kinukubkub na. Pag kinukubkub na siya, ito, mag-isip-isip na tayo. Nakikita natin ang pandemya, tapos hindi pa nasosolve ito, eto na, power play na ng ginagawa nila. Nakikita natin dito, mga minamahal ng Panginoon, kailangan tayo po ay maging handa sa mga susunod na maaring mangyari. Amen po. Amen. Kilalanin natin. Huwag tayo doon sa lagi na lamang aral ng aral na hindi naman tayo natututo. 2 Timothy 3:7. Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Ni walang humility. Ni hindi kinikilala, you better listen to this, ni hindi kinikilala ang priorities ng kanyang mga magulang na nagseserve sa church. Na ang commitment ay sa Holy Trinity Bible Church. Nang in thinking niya, sa mind niya, dahil hindi siya masaya rito, dahil there is correction in this church, kinukorek, may mga attitude na kinukorek, hindi kikilalanin, hindi ako makahintay na ako'y mag-college. Bakit? Dahil pag nag-college ako, pupunta ako sa ibang church nang hindi alam ng parents ko. Paano magiging masaya ang family? Maraming mga presumptuous thinking in the mind. At hindi ina-acknowledge yung kung ano talaga ang plano ng Diyos para sa iyo. Is that God's plan for you?
Yun ba ang plano ng Diyos para sa iyo na ikaw pumunta ka sa ibang church? Kung dala-dala mo, kung bit-bit mo ang puso mo, ganun din ang problema mo. The same thing. Troubled heart ka, troubled ka rin kahit saan ka nandun. You have to be at peace with God kahit saan ka pumunta, kahit saan lupalop ka na andoon. Ang kapayapaan ng Diyos ay sa iyo. Hindi mo kailangan yung mag-isip na hindi ako makahintay na ako yung mag-college. Hanap ako ng ibang church. Hindi ka makakasumpong ng perfect church. Laging may tao doon na magkakamali. Meron laging tao. At pag ikaw ay pumunta sa isang perfect church, dahil nandun ka, hindi na perfect yung church. Always learning and never able to come to the knowledge of the truth. Mga minamahal ng Panginoon, mga magulang, please help your children. Tulungan po ninyo sila that they should come into the knowledge of truth. Yung knowledge of truth kailangan mabuksan. Spirit of wisdom and revelation at magkaroon ng understanding sa sovereignty of God. Magtiwala ay sa Diyos. Hindi tayo dependent. Ang kaligayahan natin ay sa tao. Sabi po sa Colossians chapter 3 verse 2 ay ganito. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas at hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Mindset, tinan nyo. Set your mind on things above, not on things on the earth. Mindset. It depends on your mindset. Amen po. Yung heart natin, yun ang ating dalada. Kaya pagkatao-tao lamang ang tinitingnan natin. Yung tao sa tao ang pairalin natin, hindi magkakasundo ang mundo. Hindi magkakasundo ang family. Hindi magkakasundo ang church. Can we live in a place without rules, without discipline? Pwede ba yun na walang discipline? Hello, kinakausap ko po kayo. Bata, matanda, may ngipin at wala. I'm talking to you. Pwede ba tayong mabuhay sa mundo na walang discipline? Pwede ba tayong mabuhay sa mundo na walang kaayusan? Di rules yun, meron. Pwede ba tayong nabubuhay na walang kaayusan? Kaya hindi pwedeng walang kaayusan. Pagka ang buhay natin ay walang kaayusan, hindi rin tayo magiging masaya. Ang attitude ng puso mo, dependent from the outside in. Hindi ka rin magiging masaya. Ang kailangan mabago sa atin ay ang ating puso. Magkaroon tayo ng humility, kababaang loob sa Diyos. Sovereignty of God. Kilalanin natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Amen po. Amen. So, ang itinuturo sa atin dito sa Romans 8, verse 1 to 3. Ang Diyos, in-overcome niya ang sin. Wala nang kahatulan o there is no more condemnation, wala nang guilt, wala nang shame. Jesus Christ took it at the cross. Ipinako siya sa cross, hubot-hubad. Ang ating kahihiyan, kasama niya na ipinako doon sa cross. Kaya nga, hindi nahahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritu nagbibigay buhay, bunga ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So yung correction ay love. Ang correction ay makapagtuturo sa atin, makapagtutuwid sa atin. Hindi ibig sabihin na ikaw ay kinukorek, ay hindi ka na mahal. Ang hindi kinukorek, ang hindi mahal. Pero ang ikinukorek, pag itinatama ka at sinunod mo, yun ay para sa ikabubuti. Pag tayo kinukorek ng Panginoon, yun ay sa ikabubuti. Pag tayo ay kinukorek ng lingkod ng Panginoon, yun ay sa ating ikabubuti. Amen po. So wag nating baliwalain ang correction na ginagawa sa ating buhay. Itinutuwid tayo, ang mga anak, ang mga minamahal, itinutuwid ng Diyos. Dinidisiplina. Tatandaan niyo sa Hebrews 12, sabi nga, mga anak, huwag ninyong baliwalain ang correction na ginagawa sa inyo. Do not despise the chastening. Huwag kang magpawalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya. Tinan niyo po yung word na ito. Nalimutan na ba ninyo ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob ninyo. Huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. Paano ka ba naman itutuwid ng Panginoon? Tao
na ang kanyang sinasabi, hindi mo kinikilala na yun. Galing sa tao, nawari, at yun ang katotohanan, ay galing sa Diyos, yun ang magdudulot sa iyo ng pagbabago. Amen po. Huwag kang magwalang bahala kapag itinutuwid ka ng Panginoon. Huwag panghinaan ng loob kapag ikaw ay pinarurusahan niya sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang mga iniibig niya at pinapalo ang mga tinuturing niyang anak. So kung ikaw ay tinutuwid, kung tinuturing kang anak ng Diyos. Amen po. So examine yourself. Tingnan niyo mabuti. Sabi sa 1 Corinthians, verse 11. Okay, 11 hanggang 30. Tingnan niyo. 27 to 30. Therefore, whoever eats this bread or drink this cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of the body and blood of the Lord. Okay, tingnan niyo po yung word na yon. Dito na may misinterpret ito. Yung Lord in an unworthy manner. Iniisip niya na kailangan niya maging perfect para sa communion. Kinakailangan siya, wala na siyang kasalanan bago siya mag-communion. But far from truth, sabi dito, but let a man examine himself, and so let him eat of the bread and drink of the cup. Examine yourself and be willing to humble down and be willing to repent, be willing to change for God's glory. Tuloy natin, tingnan niyo. For he who eats and drinks in an unworthy manner, eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. For this reason, many are weak and sick among you, and many sleep. Madali tayong makita natin yung problema ng iba, madali mong makita yung kapintasan ng iba, madali mong i-judge yung mga nag-correct, madali mong i-judge, pero hindi mo nakikita ano ba ang motibo behind. Yung ba ito correct para tayo ituwid, para tayo maiwasto ang tama. Minsan marami tayong ginagawa na hindi natin nare-realize, nangangailangan talaga ng correction. Naniniwala ba kayo doon? Now, kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, kung ikaw napapagod, napapagal, nahihirapan ka sa ating kapanahonan ngayon, dahil sa dami ng dalahin, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo pagpapahingahin ko. Ito ang ituturo niya, tinan niyo. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Anong matututunan? Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Habang ikaw ay nagre-rebelde, habang ikaw ay presumptuous, habang ikaw ay self-willed, wala kang peace. Wala kang kapayapaan para sa iyong kaluluwa. Hindi ka makasumpong ng kapahingahan. Kaya pagod ka na. Wala ka ng gana sa iyong church. Hindi ka na mag-join in sa anumang activity ng church. So ano nga? Kaya lang naman ako nandiyan sa church, gawa ng Diyos eh. Kung hindi kay Lord, matagal na akong wala dyan sa church. Si Lord lang naman ang tinitingnan ko dyan eh. Kung si Lord ang tinitingnan mo, titingnan mo ang tinawag ng Lord. Mga minamahal ng Panginoon. Si David, ina-attack siya mismo ni Saul. Pero hindi niya nagawang saktan si Saul. Saktan man lang ha. Hindi niya magawang saktan man lang. Pero siya, pinagtatangkaan siyang patayin. Pero hindi niya saktan man lang si Saul. Bakit? Dahil ang Diyos ang tumawag kay Saul. Touch not my anointed. Kaya mga minamahal ng Panginoon. At yung mga kabataan na nakakaisip ng ibang mga bagay na nagiging disrespectful sa kanilang mga parents, secretly, watch out. Pag-ingatan niyo ang inyong mga puso. Nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. We are now living in these last days. We need to learn to adapt. We need to learn humility. Sa Psalm 139, verse 23 to 24, at dito po tayo magtatapos. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my anxieties. Natandaan niyo yung mga anxieties na tinignan natin kanina sa unang mga verses natin. And see if there is any wicked way in me. And lead me in the way everlasting. Amen po.
Psalms 94, 17 to 19, yung kanina ating tiningnan. Unless the Lord had been my help, my soul would soon have settled in silence. If I say my foot slips, your mercy, O Lord, will hold me up. In the multitude of my anxieties within me, your comforts delight my soul. Amen po. Napakabuti ng Panginoon. At kung ano man yung nangyayari sa iyo na sa gabi hindi ka makatulog, I have a verse for you. Ito po, sa Psalms 121 verse 1 to 8. You will have peace. I will lift up my eyes to the hills, from whence comes my help. Tignan niyo to. Ako'y tumitingin sa mga kaburulan, sa mga bulubundukin. Saan kaya manggagaling ang aking tulong? Tignan niyo yung word na yun. Tagalogin natin. Tignan niyo. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Tatandaan ko nung ako'y nakatira pa doon na yung awang-awa sa akin si Pastor Ricky pag dinadalaw niya ako. Nandun ako sa attic. Yung attic, yung nasa ibabaw ng kitchen. Na pag nagluluto sila, amoy ginisa ako doon sa itaas. Okay? Kasi Pastor Ricky nadalaw sa akin, sabi niya, ang lingkod ng Diyos, hindi dapat sa ganito lamang nakatira. Nasa puso niya. Praise God. At nakikita ko naman na dininig ng Diyos yung kanyang prayer sa akin. Thank you, Pastor Ricky. Sabi dito, ang aking mga mata ay sa burol. Yung kasing terrace noon, na bakal, tanaw na tanaw mo yung bundok ng Maragondon. Okay. Ang aking mga mata sa burol ay aking ititingin. Ang aking bang saklolo ay saan manggagaling? Ang saklolo sa akin ay buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Tingnan niyo, ang tutulong sa atin, ang siyang may likha ng langit at lupa. Imagine, ang lahat ng mga planeta, ng buwan, ng araw, mga bituin. Oh, Diyos ang may likha nun. Diyos ang gumawa nun. Siya ang creator of the universe. Siya ang sasaklolo sa akin. Buhat sa Panginoon na siyang gumawa ng langit at lupa. Hindi niya pahintulutan ang paa mo'y madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Pwede kang matulog ng mahimbing. Siyang hindi natutulog, siyang nag-iingat sa Israel ay hindi iidlip na matutulog man. Amen po. Hindi na kinakailangang gibain ang ibang bansa. Hindi na kailangan gibain ang mga kaaway. Amen po. Hindi kailangan palayasin at kailangan lang nila mag-share sila doon sa kanilang lugar. So look what happened when we continue on defending ourselves. Pinagtatanggol natin ang aming sarili. Tingnan nyo kung paano pag ikaw ay defensive sa correction. What happens? Ang reliance sa Diyos. Kung tayo madulas, sabi niya, hindi niya pahintulutan ang paamoy madulas. Siyang nag-iingat sa iyo ay hindi matutulog. Makakatulog ka ng mahimbing. Pag-iingatan ka na yun. Siya nag-iingat ng Israel. Siyang nag-iingat ng Israel ay hindi iidlip ni matutulog man. Nasa kalinga tayo ng Diyos. Ano man ang mangyari, nasa kalinga ako ng Diyos. Sa end time situation, nasa kalinga ako ng Diyos. Naranasan na ito. Isang kamanggagawa natin, nagkaroon ng karamdaman. Okay? Ewan ko kung lumabas na yung maring COVID kasi wala siyang panlasa, walang ano. Pero ang nakita niya rin, na-experience niya ay goodness of God. Meron isang kapatiran tayo, nagtatrabaho sa EPSA. Mga kapatiran na ito, di ba? Sabi ko noon, covered ka ng blood, hindi ka tatamaan. Okay? Di ba? Sabi ko sa inyo, lumalapit. Mga kapatiran na natin to. Mga kamanggagawa na natin ito. Hello, nandiyan ba tayo? Inuwi niya sa bahay niya ang kanyang karamdaman. Nahawa ang asawa niya. Buti ang mga anak niya, hindi. Pero alam niyo, sinakwento niya sa akin, Pastor, umiiyak. Napakabuti ng Panginoon. Paggising namin sa umaga, pinaglabas kami ng mga kapatiran ng upuan. Pagigising namin sa umaga, meron na kaming breakfast. Kompleto.
Kumisan meron kaming kalahating kaba na bigas. Meron kaming tinolang manok. Meron kami mga pagkain, Pastor. Napakabuti po. Sa gitna ng kanyang dinaranas, nakikita niya yung goodness of God. Encourage siya sa kabutihan ng Diyos. Yun niya bakit pa nangyari sa akin to? Bakit ako pa? Bakit hindi pa sila? Bakit hindi yung mga masasama? May mga drug pusher, sana yan magka-COVID. Hindi kami. Alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam niya ang kanyang gustong ituro sa atin. Amen po. Napakabuti ng Lord.